The Revenge of Billionaire Wives, the Intimate Moment of the Workers. Kabanata 13. Nasa restaurant na si Dina, sinunod niya ang address na binigay ni Patrick. Pumasok siya loob at may isang staff na nag-guide sa kanya para interviewin siya. Pumasok sila sa room at ipinakilala sa isang staff si Dina. "Good morning po ma'am, ako nga po pala si Dina, may interview po ako ngayon." Sabi niya sa babaeng nakatalikod. Tapos humarap na ito sa kanya. "Miss Dina, maupo ka muna. So magtatanong lang ako ng mga personal question ha." Sabi ng babae. "Okay po, ready na po ako." Mga 10 to 15 minutes lang nag-interview ang staff ng restaurant. Medyo kinabahan naman si Dina. Nag-alala siya na baka hindi siya makapasa sa interview, pero iniisip pa rin niya ang positive na resulta. Kinakabahan na siya kasi sabi ng staff ay mag-antay lang daw siya ng ilang minutes dahil malalaman na ang resulta. Makalipas ang ilang minuto ay nalaman na ni Dina ang resulta. Sobra naman ang nadama niyang kaligayahan dahil nakapasa siya sa interview at pwede na siyang magsimula kinabukasan. Ngunit nakiusap siya sa staff na in charge ng interview niya kung pwede next week na siya magsimula, dahil magre-resign muna siya sa dati niyang pinagtatrabahuan, para kahit papaano ay may matatanggap naman siyang separation pay. Pumayag naman ang staff kaya gumaan ang pakiramdam niya. Naisipan niyang tawagan si Patrick para magpasalamat dito. Gusto niyang i-treat ng coffee si Patrick kaya nagkita uli sila. Kinabukasan. "Mabuti naman at okay lang sa iyo na makipagkita sa akin." "Oo naman, tatanggi ba ako sa isang tulad mo?" "Haha. Ikaw talaga, kaya nga pala ako nakipagkita sa iyo ay dahil natanggap ako sa restaurant na iniendorso mo sa akin. Mabuti nga hindi mahirap ang mga tanong ng nag-interview sa akin." Kwento ni Dina. "Oh, talaga, congrats. Sabi ko naman sa iyo kaya mo iyan at tiwala lang na makakahanap ka kaagad ng trabaho. So, kailan ka mag-uumpisa?" Sabi naman ni Patrick. "Sabi ni ma'am na bukas na sana. Kaso nakiusap ako na next week na lang, kasi magbibigay pa ako ng resignation letter kay sir at para makuha ko ang separation pay ko. Sana hindi hold ng boss ko ang separation pay ko. May galit pa naman iyon sa akin." Malungkot na sumagot si Patrick. "Hindi naman siguro. Pero bakit mo naman naisip iyon? Masyado pong personal at ayaw ko na may ibang tao na mag-alala. Pwede mo naman na i-share sa akin, wala ka bang tiwala sa akin?" Sabi ni Patrick. "Nakakahiya po, akin na lang po iyon." "Okay, hindi kita pipilitin pero kung ready ka, na i-share sa akin ay willing akong makinig baka may maitulong ako sa iyo." "Hi. Okay na yung tinulungan mo ako na mag-apply sa isang restaurant at parang blessings in disguise ka sa akin kasi nakapasa agad ako. At parang eleganteng restaurant yun." Nakangiting sabi ni Dina. "Talaga. Masaya naman ako sa narinig ko mula sa iyo, blessings in disguise talaga." "Haha. Pero thank you. At least nakatulong ako sa iyo." Nakangiting tugon ni Patrick. "Oo nga eh. Salamat talaga sa iyo. Siya nga pala, saan ka ba nag-work ngayon?" Biglang natahimik si Patrick, ano kaya ang isasagot niya kay Dina? Kailangan makahanap siya ng alibay para hindi siya mabuking na siya pala ang boss niya. Ano kasi? Basta malayo yung pinagtatrabahuan ko dito sa city, bali matatawag na siyang probinsya dito sa London, parang Pilipinas lang din may probinsya. Sagot ni Patrick. "Ganoon ba, pasensya ka na ha. Kasi naabala pa kita na papuntahin dito sa city. Ano ka ba? Okay lang basta ikaw, tatanggi pa ba ako?" Masaya ang pag-uusap nila Dina at Patrick. Inihatid na rin ni Patrick si Dina sa apartment na kung saan siya nagstay. Makalipas ang 2 buwan ay nanganak na si Karina. "Honey, manganganak na ata ako. Ang sakit na ng tiyan ko." "Ha? Wait lang, kukunin ko lang ang sasakyan. Kuya, pakitulungan naman ako dalhin natin sa hospital si Karina." Tinawag ni Lloyd ang driver nila para tulungan siyang ikarga si Karina dahil hindi niya kaya. Mabilis naman na pinatakbo ng driver nila ang sasakyan. Todo ang iyak ni Karina dahil sobrang sakit na ng tiyan niya. Andyan naman si Lloyd sa tabi niya na pinapakalma siya. "Wait lang honey, malapit na tayo, kunting tiis na lang." "Han, hindi ko na kaya, sobrang sakit na talaga niya."
Wait lang honey, nasa bungad na tayo ng hospital. Pagkababa nila ay agad na inisikaso ng nurse at doktor si Karina. Sumunod naman si Lloyd pero hindi na siya pinapasok ng nurse dahil nagle-labor na si Karina. Todo ang dasal niya na sana normal at safe lang ang delivery niya. Tinawagan na rin niya ang kanyang mga magulang at mother ni Karina. Dali-dali naman silang pumunta sa hospital para suportahan si Lloyd at Karina at makita na rin ang apo nila. Lloyd, kumusta si Karina? Nasa loob pa siya ng emergency room mom. Ganoon ba, sana safe lang ang delivery niya. Alalang sabi ni Berna ang ina ni Lloyd. Magiging safe din ang panganganak ni Karina dear kaya huwag ka nang mag-alala. Sabi naman ng ama ni Lloyd. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang doktor. Doc, kamusta ang asawa ko? Okay na siya at ang baby. Mamaya ay pwede na kayong pumasok para makita siya, ihahatid na lang ng nurse ang baby ninyo. Sabi ng doktor. Thank you doc, masaya naman sila sa narinig nila mula sa doktor. Dumating na rin ang ina ni Karina. Lloyd, kamusta si Karina? Okay lang po siya Ma'am Cora, pwede na po natin siyang puntahan pag sinabi na ng nurse. Ganoon ba? Salamat naman sa Diyos at maayos ang delivery ni Karina. Oo nga po, excited na akong makita ang anak ko at si Karina. Sagot ni Lloyd. Naiwan naman si Evelyn sa bahay ng mga Taylor. Naiinip siya sa loob kaya naman ay nakipag-usap siya sa driver ni Lloyd kung saan ay galing iyon sa hospital at inutusan ni Lloyd na kunin sa bahay nila ang naiwang gamit ni Karina sa panganganak. Bata pa ang driver nila Lloyd, kasing edad lang ni Evelyn. Mapang-akit si Evelyn, kaya naman ay halos lahat ng lalaki ay hindi makakahindi sa kanya. Hi Ricky, kumusta nga pala ang mga amo ko? Okay lang naman sila. At nakapanganak na nga si Ma'am Karina. Bumalik ako dito kasi inutusan ako ni Sir na kunin ang gamit ni Ma'am. Ganoon ba? Lumapit si Evelyn sa kanya. Nang aakit ito, dahil nga magkasing edad lang sila ay parehong aggressive sila, parang mga Texas ika nga. Nakasuot lang si Evelyn ng manipis na blouse at bakat ang mga poncon nito, at nakashort siya ng masyadong maikli. Mayroon naman siyang makinis na kutis. Hindi maipagkaila na magugustuhan talaga siya ng mga lalaki kapag nakita ang physical niyang anyo maliban na lamang kay Lloyd na faithful sa kanyang asawa, ngunit hindi pa rin kumpiyansa si Karina na darating ang araw na baka matukso ang asawa niya. Si Ricky ang bagong driver na hire ni Lloyd, kasi minsan ay hindi na siya nagdadrive kundi yung driver na lang nila. May itsura din si Ricky kaya naman ay nagka-interest sa kanya si Evelyn ang kasambahay nila. Ricky, aalis ka na ba? Mag-usap muna tayo, total wala naman ang mga amo natin. Sabi ni Evelyn habang hinahawakan niya ang braso ni Ricky na para bang inaakit niya ito. Inutusan pa kasi ako ni Sir Lloyd na ipahatid itong mga gamit ni Ma'am Karina. Ako ba? Mamaya na iyan, mabait naman ang mga boss natin, hindi iyan sila magagalit. Sabi ni Evelyn. Lumapit si Evelyn kay Ricky. Hinawakan niya sa batok si Ricky, nakadama naman ng init ng katawan si Ricky. Dahil sa walang suot na bra si Evelyn at pilit niyang idinidikit ang dibdib niya sa katawan ni Ricky. Nakadama ng mas matinding init pa si Ricky na para bang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Evelyn, ano bang ginagawa mo? Inaakit ka. Bakit ayaw mo ba? Ha? Hindi naman sa ganoon. Ngayon lang kasi ako naka-encounter ng babaeng nauunang mang-akit sa lalaki. Sabi ni Ricky. Huwag ka ng choosy Ricky, gusto ko ang ginagawa ko. Mainit na ang katawan ko. Halikan mo na ako. Nang marinig iyon ni Ricky ay biglang kumisulot ang ugat ng kamoteng kahoy nito. At hinalikan nga ni Ricky si Evelyn sa lobby, nung una ay dahan-dahan pa. Habang hinahawakan naman niya ng kanyang kaliwang kamay ang kanang dibdib na tila makopang hinog na ang dibdib ni Evelyn, umungol si Evelyn dahil nasasarapan ito. Hinimas-himas niya ang malulusog na niyog sa dibdib ni Evelyn, at pinisil ang mga kulay pink na nipple nito. Nang tumagal ay naging wild na ang eksena. Tila naging laban ni Pacquiao versus Marquez ang kaganapang ito. Dahan-dahan silang pumunta sa sala na may malaking upuan doon. Nahiga na si Evelyn, tinanggal ni Ricky ang butones ng blouse niya, bumungad sa kanyang mga mata ang malulusog na dibdib ni Evelyn.
Wala nang intro-intro ang kumagat agad na sumubsob ito sa dibdib ni Evelyn. Sip-sip dito sap-sap doon, walang pakundangan tila mga kuhol lang ang nilalantakan nito. Hindi lang sip-sip, dinilaan din niya iyon, hinimas-himas at napaalulong uli si Evelyn na tila asong ulol na naglalaway na gustong mangagat ng kamoteng ugat na buhay. Don't stop Ricky, bayuhin mo pa ako. Sigurado ka ba Evelyn? Baka mabuntis ka. No worries, safe ako ngayon. Kaya sige na. Nagpatuloy ang kamunduhan nila. Sinimulan ngang ipinasok ni Ricky ang kanyang matigas at mahabang ugat ng kamoteng kahoy sa kuwebang mamasa-masa na ni Evelyn. Napasigaw na ang malanding kasambahay. Ah! Pack hard Ricky, gusto kong masatisfy ako ngayon. Pastilan ka, kanami sa imo. Ara na ako Evelyn. Nagpatuloy ang pukpukan ng dalawa, tahimik pero maingay ang mga tunog ng bawat bayo, plop, plop, plop. Hanggang sa pareho na silang napagod. Natapos ang bakbakan nila. Maya-maya ay narinig ni Ricky na nag-ring ang phone niya. Naalala niya na may inutos pala sa kanya ang boss niya. Nagbihis na siya at nagpaalam kay Evelyn. Napangiti naman si Evelyn dahil sa muli nakatikim na naman siya ng 8 haba ligaw taba na ugat ng pagkabuhay. Hello po Sir Lloyd. Ricky nasaan ka na ba? Kanina pa kami nag-aantay sa iyo. Nakita mo ba ang mga gamit ni Karina? Sir. Sorry po. Inutusan pa po kasi ako ni Evelyn na mamalengke, kasi madami na daw po ang kulang sa bahay ninyo para pangluto ng pagkain. Saka kararating ko lang po. Alibay ni Ricky. Ah! Ganoon ba, sige pumunta ka na dito, kasi kailangan na iyan dito. Sabi ni Lloyd. Okay po sir, papunta na po ako. Paalis na si Ricky, lumapit naman si Evelyn sa kanya at hinalikan siya sa lobby. Mag-ingat ka Ricky boy, sa susunod uli. Bulong ni Evelyn sa tainga niya. Nagulat naman si Ricky, anong ibig niyang sa susunod uli. Gusto pa ni Evelyn na may mangyari pa sa kanila. Hindi maintindihan ni Ricky kung bakit ganoon si Evelyn, parang may sakit siya ng pagkamanyakol. Napailing na lamang si Ricky, kung sa bagay ayos naman makinis at sexy ang kasambahay ni Bossing parang si Osang ng patikim ng pinya, masabaw. Masayang pumunta ng sasakyan at nagmaneho na ang batang mahilig din na tila may lahi ni Mang Kanor. Ano ang intensyon ni Evelyn kay Ricky mga idol? Abangan ang mga susunod na eksena dito lang po mga idol. Pa-like and subscribe naman po mga idol para lalo tayong ganahan sa pagpapatuloy ng kwentong ito, hanggang sa muli po.